Sa patuloy na pagpapalakas sa sektor ng agrikultura, partikular na ang modernisasyon ng irigasyon sa bansa sa pamamagitan ng renewable energy, personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang RM10 Solar Pump Irrigation Project sa Ormoc City. Ang Solar Pump Irrigation Project ay isang moderno at eco-friendly na irrigation system na may kakayahang makapagbigay ng tuloy-tuloy na supply ng tubig sa mga sakahan. Bilang pagpapatibay sa layunin ng administrasyon na pagbutihin pa ang paghahatid ng serbisyo medikal sa mga Pilipino, muling pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng mga ambulansya ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Nasa 124 na ambulansya ang ipinimigay sa iba't ibang lokalidad sa Region 8 o Eastern Visayas. Bukod sa mga ambulansya, patuloy din ang pagsisikap ng pamahalaan na makapagbigay ng libre at dekalidad na medical services sa ating mga kababayan. Bumisita ang Pangulo sa Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City para personal na obserbahan ang implementasyon ng zero balance billing sa mga ospital na pinamumunuan ng Department of Health. Sa sumunod na araw, binisita naman ng Chief Executive ang East Avenue Medical Center para muling makita ang implementasyon ng zero balance billing. Ang programang ito ay inilunsad noong nakaraang taon pa para tulungang makabangon ng ating mga kababayan mula sa mabigat na bayarin ng pagpapaospital. Mainit na tinanggap ng Pangulo sa isang courtesy call ang President ng International Committee of the Red Cross. Nasa bansa ang nasabing opisyal para paigtingin pa ang interaction at high-level humanitarian dialogue sa pagitan ng bansa at ng Red Cross. Sa pagpapalakas naman ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa, tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. ang letters of credence ng 4 na ambassadors mula sa mga bansang Australia, Israel, Maldives at Nepal sa naganap na presentation of credentials sa Palasyo ng Malacanang. Bilang pagbibigay atensyon sa pangakong agarang aksyon pagdating sa flood control projects, lalo na sa probinsya ng Bulacan na iniulat na may pinakamaraming proyektong pangbaha, sorpresang ininspeksyon ng Pangulo ang sinasabing flood control project sa Baliwag, Bulacan. Nagpahayag ng galit at pagkadismaya ang Pangulo nang matuklasang walang itinayong konkreto sa nasabing lugar. Taliwas sa report ng Department of Public Works and Highways na tapos na ang construction ng isang 200-meter reinforced river wall. As of last month, June, ang report dito 100% complete at saka fully paid.
wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Gantong kalaki na project, 220 meters, 55 million ang kontrata. Walang nagawa. Kahit ano, walang nagawa. Since we put up the website, ang dami talagang sumusulat, and this is a perfect example of the abuse that is being done by some of these contractors. Ongoing naman yung ating mga investigation. Pinag-aaralan namin lahat, tinitignan namin lahat ng mga sinusumbong sa amin, and we will not stop. We will keep going until ma-identify na mabuti at makasuhan na mabuti lahat itong mga kontraktor at kung sino man ang mga nakakuha ng kontrata